God doesn't waste our pain. He uses our trials and our pain for our faith to grow and to be refined like gold. Meron ba kayong pagsubok na matindi na pinagdaanan lately? Paano kayo nag-respond? So ayan, napakaganda po ng ating devotion ng Bible verse na i-share ko about 1 Peter. So, it's about 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. So, ang nagsusulat dito ay of course si Peter. So, he is writing to the exiles of Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So, maraming mga nire-reach out na mga new believers in the faith and yung mga disciples nun. Kasi they are all experiencing trials, persecution. Syempre, bagong mga Christian, nag-a-adjust pa sila. So, ina-encourage sila na magpatuloy sila sa faith for them to hold on and keep fighting. So, this verse is also very much applicable for us today. Kasi, hindi dapat po tayo nawawala ng mga pagsubok at mga problema, di ba? So, basahin ko yung verse. 1 Peter 1, chapter 6 to 7. So, sinasabi dito that we are all in Christ, we are all born again to a living hope. So, ito yung una niya. Actually, verse 3 eh. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, according to His great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through the faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Verse 6 to 7. In this you rejoice, though now for a little while, if necessary, you have been grieved by various trials, so that the tested genuineness of your faith, more precious than gold that perishes though it is tested by fire, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. So, sinabi ulit dito na umpisa pa lang ng verse 6, in this you greatly rejoice. So, sa pamamagitan nito, dito, meaning kung ano man yung pinagdadaanan mong pagsubok ngayon, magalak ka. Kasi yung faith mo daw is parang nire-refine like gold. Alam niyo naman yung process, alam niyo ba yung process na ginagawa sa gold para ma-refine siya? To be stronger, to be pure, ganyan. So, yung goldsmith, ang ginagawa niya, yung gold, dadaan niya sa matinding init, as in, apoy. So, siguro todo yung init niyan eh, 'di ba? Ngayon, yung gold, hindi po siya masusunog kasi bato yan, 'di ba? Pero, para siya ma-purify at para luminis siya, kuminang siya, kailangan niyang sunugin sa apoy for yung impurities na nakakapit sa kanya is matanggal. And para malaman nung goldsmith kung okay na yung gold, na pure na siya, anong gagawin niya? Titingnan niya yung reflection niya dito. Pag nag-reflect na siya, nakita niya yung sarili niya, parang may anino, yun, makikita niya yung reflection niya sa gold. Kasi di ba pag makintab, makikita natin yun, parang nagiging mirror siya. Yun yung sign na okay na to. So, pure na yung gold na to. So, ganyan ang ginagawa ni Lord sa atin. Kailangan yung mga sobrang fiery trials na parang dumadaan ka sa matinding pagsubok, sa matinding init, apoy, di ba? Parang hindi mo kakayanin, no? Yung feeling mo, masusunog ka, pero hindi ka talaga masusunog. Di ba? Maiinitan ka lang, mapapaso ka, pero hindi ka mawawala, hindi ka ma-destroy. Kumbaga, inaalaw talaga 'yon para yung faith natin ma-purify so that yung quality ba, yung mga impurities natin matanggal. Meaning, ano 'yon? Yung pagiging selfish, anything that will, yung stumbling block sa relationship natin ni Lord. Yung mga bagay that is not necessary, that will hinder our growth in our relationship with God. Anything that is about ourselves, diba? Yung mga hindi magagandang ugali, habits, mga unconfessed or hidden sins ba?
Yun, yung mga kailangan matanggal sa atin. So, mentras na sinusunog ka na tatanggal yung impurities natin. So, kailangan ng trials para din ma-prove, hindi lang tayo ma-cleanse, pero para ma-purify at ma-strengthen yung ating faith. Tapos sabi niya, diba, magalak ka, kasi though for a little while, sabihin nun, hindi naman sinabi na for a lifetime yung mangyayaring pagsubok sa atin. Though for a little while, sabihin saglit lang yan, temporary lang yan, necessary lang yan na pagdaanan mo for the purification of your faith, for the sanctification din na natin. Kasama na yung purification and sanctification and strengthening of faith. Pero lahat yan, ang purpose niyan, gusto makita ni Lord yung yung kanyang reflection sa atin. So kung feeling ni Lord ay hindi pa to Christ-like, ay hindi pa siya okay, hindi pa siya nag-grow, hindi pa siya natututo sa situation, hindi pa niya naiintindihan yung purpose kung bakit ko to inaalaw, patuloy kang bibigyan ng pagsubok. Actually, pag hindi mo na overcome, hindi mo na ipasa yung test, retake ka ng retake. So parang ganun din sa buhay. Hanggat hindi ka natututo, paulit-ulit mo lang pagdadaanan yung pagsubok na yan hanggat hindi mo na ipapasa. So si Lord matyaga po yung nagtuturo sa atin. Napakatyaga ni Lord sa atin Lalo na sa ako din, pinagdaanan ko yan before. Hanggat hindi ako natututo sa area na to, napansin ko paulit-ulit yung situation wherein the same problem lang yung pinagdadaanan ko. Bakit lagi na lang itong aspect na to yung problema ko? Diba? Sabihin nun, may tinuturo, lalo na sa akin, may pagka-sensitive ako. Lagi ako nakaka-encounter ng mga situation kung saan masusubok yung patience, masusubok yung emotions ko, how I respond, how will I react, pati sa mga finances, ganyan-ganyan. So, kasi nakikita nila, hindi ka pa rin natututo, hindi ka pa rin malakas, hindi ka pa rin nag-grow, hindi pa rin malakas yung matatag yung faith mo. So, until then, natutunan ko na siya. Tapos na yung season na yun na pinagdaanan ko. So, ganun, kailangan natin yung pagsubok for us to grow talaga. So, magalak daw, sabi nga, sinabi rin ni Paul, kung sinabi ni Paul, sinabi rin ni Peter, rejoice pa rin talaga in trials. Diba si James, sinabi rin niya, consider it pure joy. Kung lagi siyang sinasabi, ibig sabihin, yun talaga yung kailangan maging tugon. Palaging sinasabi mag-rejoice sa trials, meaning napaka-essential for us to rejoice in trials. Hindi naman to yung parang sadista ka na nahihirapan ka na, tumatawa ka pa. Literal na meron kang joy sa heart mo na kahit nahihirapan ka now, there's still hope in your heart. You keep on fighting, you keep on pushing through, you keep on persevering because you know na these are all just temporary and these are beneficial for us. Na para makita yung authenticity or genuineness ng faith. Dapat nga matuwa tayo kapag binibigyan tayo ni Lord ng trials. Ibig sabihin, sobrang gusto ni Lord na mag-grow tayo. Ang aim ni Lord, ang habol niya is yung growth, yung strength, yung ang tawag nito, yung ang paglago ng faith natin. Kasi tinututukan ka niya Sabi, napakahalaga mo. Ganun kalaki yung tiwala ni Lord or yung gusto niyang makitang gusto niyang ma-achieve mo talaga yung yung strength, yung strong faith na parang gold na purified ka talaga. 'Di ba? Kasi kung hindi ka naman hahayaan ka lang diyan. Mas okay pa dumadaan ka sa trials, sabihin mo napapalapit ka kay Lord, 'di ba? Kasi pag wala ka naman trials, hindi ka naman tatawag sa Panginoon. So, ano application natin upon hearing this wonderful scripture? God doesn't waste our trials. He doesn't waste our pain. So, ginagamit to ni Lord for us to grow in our relationship with Him, for us to strengthen and purify our faith. Diba? Makita rin niya yung genuineness ng faith natin. Diba? So, hang on, just hold on. Kasi, sinabi naman dito that these are all for a little while. Saglit lang yan, temporary lang yan. Kasi, yung reward naman ng mga nanatiling tapat at matatag, ay napakalaki ng reward, eternal reward in heaven na hindi kayang ipagkaloob ng mundo na to. So, the reward is Jesus Himself and bonus na lang yung ibang reward like material things, yung Pero, ang reward mo is yung a reward
something that it will not perish or that is eternal, di ba? So, yung salvation and yung relationship kay Lord, yun yung pinaka-importante. So, whenever you face trials, you pray to God, you ask for strength and grace na kayanin mo, bigyan ka ng wisdom, bigyan ka ng katatagan na harapin. Kasi, pag nalagpasan mo yan, sarap ng feeling. Kasi, there's ako yung pakiramdam ko na, ang tindi nung nangyari sa akin na pagsubok, kinaya ko all by God's grace. Ang sarap ng feeling na nag-triumph ka, that you gain victory over this situation. Diba? Kasi parang there's something in you na alam mong lumakas ka. Na yung dating soft or weakness mo within, na-convert into strength. Parang ganun yung pakiramdam na, syempre hindi mo naman magagawa on your own, all by God's grace. So, kailangan talaga, when we are facing trials, kay Lord muna tayo unang tumawag. Huwag tayong humingi ng tulong muna sa iba. Na okay lang humingi ng tulong, pero unahin natin lumapit kay Lord talaga. And, let's always seek Him in everything. Whether maganda man yung situation or hindi. 'Di ba? Always thank Him. Always talk to Him. And no matter what the situation is, He is good all the time. So, that's all. Sana po naka-encourage sa inyo itong devotion na to for the day. God bless. Bye-bye.